Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence na tataranta na daw si BBM. Kaya kung ano-ano na lang daw ang kayang ginagawa ng mga, tawag dito, ways para matabunan ang mga pangyayari lalo na sa mga Duterte, mga kabibig. Opo mga kabibig, lalo siyang nagulat sa ginawa ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na nandun na ngayon sa ICC at ginagawa ang lahat para mapalaya si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ang ginawa ni Marcos daw di umano ay pinahuli si Teves para daw matabunan ang isyu. Sumama pa itong Ivana Alawi at Mayor Albi Benitez para talaga matabunan ang isyu ng pagpunta ni Senator Amy Marcos doon sa ICC. Naku po, if naalala natin, itong si Bongbong Marcos, sinabihan niya nga, huwag daw maging demanding ang mga Duterte. Kasi ang reconciliation daw ay walang kondisyon. Kung talagang galing sa puso daw ng mga Duterte na makipag-reconciliation sa kanya, or sabi ng mga kritiko na kung reconciliation ka sa mga Duterte, make sure daw mapauwi si Pangulong Duterte. That's demanding daw ayon kay Bongbong Marcos. Demanding ba? Yan ba ang tatawag ng demanding kung saan ikaw ang nagpahatid ni Pangulong Duterte doon sa ICC? Bakit? Paglaruan mo naman ang mga Duterte? Sabi ng isang netizen, itong si Bongbong Marcos, no? Bangag talaga. Tingnan mo, nag-offer ng reconciliation. Gusto lang pala niya na budulin ulit ang mga Duterte, paluluhurin ulit ang mga Duterte. Gusto niya na siya talaga ang maghahari. O lumuhod ka, Sara, para hindi ka ma-impeach. Lumuhod ka, Sara, para yung tatay mo makauwi. Hindi naman ganon. Sabi ni BBM na that's demanding daw. Demanding daw ang mga kritiko. Posible, mga demanding kasi ayaw niyang makauwi si Pangulong Duterte. So it means talaga na itong si BBM galit sa mga Duterte, 'di ba? Wala siyang iniisip na sabihin natin na konsensya siya sa kanyang ginagawa or utang na loob or may utang na loob, 'di ba kabibig, no? Kung talagang ang puso ni BBM ba ay may utang na loob, gusto niya nang wala ng conflict, wala ng away, politika, dapat sana makinig din siya sa hinanaing ng mga supporters, sa hinanaing ng mga ibang tao na nakikita na hindi na maayos ang panggobyerno niya. Hindi na maayos na marami na siyang niyurakan, lalo na ang mga Duterte. Ito pa mga kabibig, yung paghuli kay Teves, sabi ni Atty. Topacio, mga kabibig, grabe si Atty. Topacio ay talagang nilantaran niya, binulga, Topacio, deportasyon kay Teves, distraction lang sa mga kapalpakan ng Marcos admin. Ako, paniwala ba kayo kabibig nga mga ito, kanang distraction lang ito? Sabi ko nga sa inyo kailangan maghanap sila ng distraction para yung pagpunta ni Senator Amy Marcos ay hindi mapag-usapan. Di ba mga kabibig? So, ito ang ilang mga videos na kung saan sinabi ni BBM na demanding, very demanding kayo. Ano akala nyo sa akin, mauto-auto nyo ako? Yung reconciliation ko, drama-drama lang ko yun. Para naman matabunan yung mga distractions ba? Ngayon, matabunan yung distraction sa halalan, kailangan talaga maglabas ako ng tawag dito ng video. Ngayon, si Amy nandun sa Hague, ay kailangan may bago ng issue. Ni Teves, distraction daw, sabi ni Atty. Topacio. So, eto ang video kabibig. Watch this video. Well, unang-una, meron ngang alita noon, di ba? Yung tungkol sa mga ibang bagay. At ngayon po, sa eleksyon itong administrasyon at napakababa nga ng approval rating ni Pangulong Marcos, kinakailangan po nila ng mga trophy. Ano pa yung trophy yan? Ito, unang-una, ito nga pong si Congressman Teves na ibibida nila na napabalik namin. Bagamat questionable po ang paraan ng pagkabalik. Siguro, isusunod na po nila si Atty. Harry Roque para ma-distract ang mga taong bayan sa mga patong-patong na kapalpakan katulad ng napakataas ng self-rated hunger, self-rated poverty at sa mga infrastrukturang hindi ipinag-iisipan katulad sa EDSA.
Ay, alam nyo yung San Juanico Bridge at yung EDSA na 5.9 billion ba at almost 9 billion? Yan po last 2 minutes Bakit ngayon lang gagawin? Bago, hindi pa pinag-isipan. It will cause a lot of misery to our people. Nabubulok yung mga kalakal. Hindi makarating yung mga gasolina doon po dahil sa San Juanico Bridge. Ito naman, katakot-takot na trapiko. Pagdating ng June 16 dito sa EDSA, ito po ang pantakip nila sa lack of achievement nila. Again, this is in reference to your interview in the podcast where you said that you're open to reconciling with the Dutertes. And after you said that, certain conditions were floated. For example, Bongo said, No. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, and that condition. Tapos na. That's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, So, ano sasagutin ng kabila? Etong gagawin mo. Sasagutin mo, hindi. Gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. So, how far are you willing to go, Mr. President, to pursue this reconciliation? Put it this way. I don't know. What will come up? What's needed? Kaya ko bang gawin? Hindi ko kayang gawin. Hindi naman ganun. You cannot prejudge. I'm going to talk to them only this much. Hindi. Kailangan sinasabi ko nga bukas ka Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Kung talagang tapat ako na nais ko mag-reconcile, isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Puro politics. Pansinin nyo naman ano nangyari sa ating bansa. Ang mahal ng bilihin. Sana naman po, yun ang unahin ninyo. Oo nga, distraction ito para hindi mapuna ang mga ginagawa ng gobyerno natin. Totoo, sobra ng mahal ng bilihin. Instead na mamasyal at kumain sa mall, sa bahay na lang kasi wala ng budget, napunta sa mahal na bilihin, mahal na kuryente, tubig, mga amilyar. Naku po, ang daming bayarin. Message nyo po si BBM kasi siya ang presidente. Sabi na isang netizen. Para alam niya ang mga hinanaing ng sambayanang Pilipino. Walang pakisibangag kasi sila ang may hawak ng power. Hawak ang pera, pamudmod, hawak ang justice, hawak ang pulis. Pangkumontra ka pa, nako, message ka, deadma yan. So yun ang iilang mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig. At the same time, kabibig, pinuri din si Senator Amy Marcos sa pagkita nila ng legal counsel niya si Attorney Nicholas Kaufman. Sabi dito, naku, si Senator Amy Marcos naka-green outfit. Ito pa, this is why I always believe in you. Even though before the Hague issue against PRRD, I knew that you were in the right. I voted for you. Reclaim the legacy of your father when our country was still one of the giant countries in Asia. Ito pa. Salamat po na madami, Senator Amy Marcos. Until the end, nandyan kayo para sa mga Duterte. We love you, Manang Amy. Great job and very timely to boost the spirit of Tatay Digong and his devoted supporters. Pag mapauwi mo po si Pangulong Duterte, Ma'am Amy, pati sa mga anak ko, sabihin ko na ikaw lang ang nag-iisang best Marcos. Ma'am Amy, kapag mapauwi mo si Tatay Digong, sa tulong po ninyo, the more po na mamahalin kayo ng aking pamilya, buong pamilya sa Mindanao. Ihahalal ko po namin ulit kayo. Ito pa, malapit na ako maniniwala sa iyo, Senator Amy Marcos. Basta mapauwi mo lang si Tatay Digong,
solido na kami sa'yo. Thank you so much, Senator Amy Marcos. Binoto kita or namin dahil alam namin na mahal mo rin ang ating Pangulo at ang sambayanang Pilipino. We love you and God bless. Ito, ang daming mga magandang mensahe para kay Senator Amy Marcos ba na parang nakita na ng mga tao na iba si Senator Amy Marcos kumpara sa kanyang kapatid. We voted for you, Madam, and if matulungan mo po si PRRD to be back home, we still vote for you for Vice President sa 2028. Buti pa magpalit-palitan na lang po kayo, Madam Amy. President Inday Sara 2028, ikaw po ang Vice President. Next, 2032, ikaw naman ang President, Madam Amy, at si Inday Sara naman ang mag-Vice President para happy. Oh, ano ang inyong komento tungkol ito, mga kabibig? Na para yatang isinisigaw ng maraming Pilipino na magtandem si Senator Amy Marcos at VP Sara for 2028. Nako, manginginig na naman ng ang mga kakamping, ang Unipink ni Bongbong Marcos at ni Risa Hontiveros. Sure na yan sa Mindanao at Visayas. Ang problema ang Luzon. Baka may hukos-pokos na naman ng kumilik. So yun lang po, mga kabibig, ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest survey news na ating pagpapansin, pag-usapan. Bye everyone, see you next time.